Welcome to my page. Si Mr. Do It at Your Own Risk ay nandito para magbahagi ng kaalaman sa inyo. Please don't forget to follow, like and share my videos for more. Tinutusok yung interior para sumangal ang hangin. Hindi kasi masisikwat ang goma kung meron pang hangin ang interior, pumasok na kasi yung pito sa loob, kaya binubutasan ito ng maliit para sumanga. Dito naman ay pinapasingaw na ang interior pagkatapos lagyan ng maliit na butas. Dito ay nasikwat na ang goma at tuluyan nang nakuha ang interior. Ngayon naman ay kinikis-kis ito ng papel de liha para gumaspang at matanggal ang mga dumi. Pagkatapos ay handa na itong lagyan ng rubber cement at tube gum. Pag nalagyan na ito ng rubber cement at tube gum, isasalang na ito sa plancha. Dito ay tatanggalin ang goma sa rim at titingnan kung maayos pa ang flap nito. Pagkatapos ma-check ang flap, kukuskusan naman ng steel brush ang gilid nito upang matanggal ang kalawang, optional lamang ito kung hindi naman makalawang hindi na ito ginagawa. Nilagyan na diin ng langis ang mga kinuskos ng steel brush upang hindi agad ito kalawangin, optional lamang din ito. Pagkatapos maluto ang interior, pwede na itong ibalik, ikabit ang goma sa rim at ikabit ito sa motor. Bakit nga ba nawala at pumasok sa loob ang pito ng interior? Dahil ito sa paggamit mo ng motor habang malambot ang goma, umiikot ang goma sa rim kapag ito ay malambot kung ikaw ay aarangkada o magpipreno. Kaya bago kayo magmaneho, siguraduhin may sapat na pressure ang gulong ng sasakyan para maiwasan ito. Thank you for watching. Kung may natutunan ka sa video ko, please don't forget to follow, like and share my videos para sa mas maraming useful tutorial. Sabi nga nila, sharing is caring. God bless.